What's up mga tropa? Ito na naman tayo, nagbabalik na naman tayo sa ating printing channel. Maraming salamat nga pala sa inyo dahil road to 9,000 subscribers na tayo. Target nga pala natin bago matapos etong 2024 ay at least maging 10,000 subscribers tayo dito, no? At eto nga pala yung pinapakita ko sa inyo, yung Canva template sa lahat ng mga nag-avail sa akin ng one-time payment. Makukuha nyo to at magagamit nyo. Lahat ng mga template na nakalagay dito, eto editable via Canva. At yung template ko na to, etong template archive ko na to, halo-halo yung mga file format dito. Merong mga Photoshop, merong mga naka-Canva, etc. PM nyo lang ako sa aking Facebook page kung gusto nyong mag-avail neto. So simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment nga sa atin, shoutout sa'yo Tristan. Sabi niya dito, no, Idol, paano gagawin kung nagkabutas yung host ng Epson 121? Sana mapansin kasi yung printer ko nagkabutas yung host na malapit daw sa pinaka-ink tank. So etong video natin ngayon, napakabilis lang neto. At kahit papaano pagpasensyahan nyo na dahil wala akong maidedemo sa inyo kung papaano natin papalitan yung host na yan. Pero napakadali lang. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, yung karakteristik neto ni Epson ay napakadaling baklasin nung kanyang printer. Sobrang dali, iilang mga tornilyo lang yan. So manood na lang kayo somewhere out there, maglalagay ako ng tutorial dyan sa description, yung mga link. Eto makikita nyo kung papaano baklasin or kung paano palitan yung host, yung ink host ng inyong mga printer. Dahil kung ipapaservice nyo pa yan sa mga technician, 1,000 yung singil dyan mga tropa, dahil 1,000 din sinisingil ko dyan eh. Sa totoo lang mga tropa, no, napakamahal. Talagang basta, no, mga tropa, kayo na lang yung mag-ayos niyan. Bumili na lang kayo ng host dito sa Lazada. Maglalagay din ako ng link. At siguraduhin nyo na yung mabibili nyong model ng host ay akma dun sa inyong mga printer. Kasi may mga haba-haba din yan eh. Pero sa mga experience ko, halos parang universal din yung haba ng mga yan eh. Pero siguraduhin nyo na lang, i-secured nyo na lang. Halimbawa, kagaya nga netong nag-comment, ang tanong niya dito, yung printer niya Epson 121. So maghanap ka dito ng compatible na Epson 121 na host. Kagaya nito, no, etong host na to, pwede na to sa iyong Epson 121, yung Epson 120, parehas lang din yan. So eto, parehas lang din yan sa pagkakaalam ko mga tropa. Bilhin nyo lang to, tapos isalpak ninyo, tanggalin nyo lang yung mga tornilyo doon at iangat nyo yung takip ng inyong mga printer. Napakadali lang kesa ipa-service nyo pa yan sa mga technician talaga. 1,000 yung isisingil sa inyo dyan sa mga legit technician talaga dyan. Pero yung mga technician dyan, siguro mga 350 or 500, tapos tatagain pa kayo sa mga ganito doon sa replacement. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo na lang yung magpalit dyan. At meron din ako ipapakita sa inyo, kung makikita nyo to, yung upload neto ni Wayne's Link. Kung papanoodin nyo to, ginawa niya ng diskarte yung kanyang hindi ko alam kung Epson 121 din to or Epson 120, pero nakikita nyo dito sa screen, ayan, merong parang kagat ng ipis or kung ano man yung kumagat dito sa kanyang printer, no? Ayan, no, nagli-leak. So possible yung nag-comment sa atin, ganyan din yung nangyari sa kanya. So dito sa video neto ni Wayne, ang ginawa niyang diskarte, parang kumuha ata siya dito ng yung sa ballpen. Ayan, no, kung ano mang store to, pero parang sa ballpen nga. Ayan, no, ginawa niya ng diskarte. So kung natapat kayo sa mga technician na kung ipapa-repair niyan sa mga technician, ganyan yung gagawin sa inyong mga printer. Gugupit lang ng another tube na galing dun sa mga ballpen. Ayun, no, kagaya neto ni Wayne, diniskartehan niya yung printer niya. Kung papanoorin nyo to, isinalpak lang niya dito yung parang extension dun sa ipinutol niyang host na may kagat. Ayan, no. So kung papanoorin nyo to, nagfo-flow naman ng maayos yung ink, pero yung mga ganitong galawan, ang tawag dito ay technician. So, napakamura lang naman ng host na yan mga tropa, wala pang 100 plus shipping fee siguro kung wala kayong free shipping fee. Pero ilalagay ko sa description yung link kung saan kayo makapag-bili netong mga host na yan. Napakamura lang yan mga tropa. Ayan, oh. Eto, parang Epson
3210 ata tong ganito na printer. Ayan. Minsan na rin ako nakapagpalit ng hose na ganyan nung dati sa Epson 121 ko. Pero sobrang tagal na din nun eh. Hindi pa ako masyadong nagba-vlog-vlogan nun eh. Pero napakadali lang yan mga tropa. Tatanggalin mo lang yan, oh. Pagkatanggal mo na ito, ayun na yan. So syempre kapag bago pa yung binili mong hose, medyo masikip pa yon. Talagang maganda yung pagkakakapit nun. Tsaka mapapansin nyo sa replacement na hose, medyo iba yung kulay niya kumpara do sa original, pero same lang din yun. Gumagana yan as is na kung papaano siya nagwo-work. Talagang legit yan mga tropa, ilalagay ko na lang sa description. Tsaka eto no mga tropa, makikita nyo dito, eto yung video na to, nagpalit din siya ng hose. Ayan o, ayan, ganyan lang, napakadali lang naman yan mga tropa. Ayan talaga yung kinagandahan ng Epson printer. So ilalagay ko na lang tong link neto ni Jams. Ayan, panoorin nyo na lang. Pagka nakabili na kayo ng hose, kung ano man mga printer ninyo na mga Epson 121, 3210, 3110, 5290, ganyan lang yung gagawin nyo. Sobrang dali lang yan mga tropa. Easy as 1, 2, 3 lang yan mga tropa. Ako na nagsasabi sa inyo. At gaganda pa yung flow ng ink ninyo kung papalitan nyo yung mga hose na yan. So halimbawa, no, eto pinakamagandang example. Kung kayo ay magko-convert from dye ink to pigment ink, meaning yung printer nyo dati ay meron ng dye ink. Tapos kung gusto nyo, palitan nyo na rin mismo yung damper. Yung damper, eto yan, yung pinaglalagyan ng hose. So type nyo lang dito Epson damper, lalabas na yan. Ayan o, tapos hanapin nyo na lang yung compatible na damper sa inyong mga printer. Eto, agaya na ito, original. Ayan o, so palitan nyo yung inyong mga damper kung gusto nyong mag-convert ng wala kayong alinlangan, meaning kahit papano yung tipong medyo maarte kayo sa pagko-convert, di ba? At least bago yung inyong mga damper at bago rin yung inyong mga hose, di ba? So ganun lang. So sana nagets nyo na mga tropa, no? Para sa mga nagtitipid dyan, kasi alam ko talaga 1,000 talaga singilan yan mga tropa. At sana wag nyong gagayahin yung mga ganitong galawan, yung technician. Pero ato no, pwede rin naman itong mga ganito, mga technician na ganito kung talagang meron kang project at ayaw mong ma-stop yung production mo ng pagpiprint, di ba? Ito yung discarding pang samantagal eh. Ayun no, hanapin nyo lang yung compatible na hose na pwede sa inyo. Pare-pares lang ng size yan mga tropa. At eto no, make sure lang sa mga magpapalit ng hose, meron tong mga plastic mga tropa. Ayan no, ingatan nyo na wag mawala yan. Eto yung nakikita yung plastic na parang hindi masyado gumalaw yung ink hose. Ayan, importante yan mga tropa. So, ayun na lang, siguro dito na natin tatapusin to. At least nalaman nyo na kung paano palitan tong damper. Napadali lang naman yan, iaangat mo lang to eh. Ayun no, tutungkabin mo lang yan, tas angat mo lang yan. Maintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo mga tropa once na ginawa nyo na ng actual. So, panoorin nyo na lang tong mga videos dito. Shoutout sa iyo Tristan, sobrang dali lang yan. Wala pang 100, mapapalitan mo na yan. Huwag ka nang magtipid pa, huwag kang maging technician kagaya nung ipinakita ko sa inyo na gumamit nung dun sa ballpen, diba? Ginupit niya. So, dito na natin tatapusin to mga tropa. Like, share, and subscribe. Message nyo lang ako sa Facebook page natin kung gusto nyo mag-avail ng template. Bye-bye. Huwag magpapauto. Chill lang, relax,